upang mawalang depresyon dahil po sa pagkamatay ng kanyang ina. Sinimulan ni Casey ang pagtulong sa ibang tao at mula sa simpleng pagresponde, lumawak pa ang kanyang ginagawang pagtulong. At ngayon, kasama na niya ang mga estudyanteng kanyang tinuturuan kung paano pa sila rumiresponde sa mga taong nangangailangan. Panuurin po natin. Ako po si Casey Mangareng, Project Olayo Above and Beyond po. Ang Project Olayo po ay nag-start noong May 2, 2018 sa National Children's Hospital. Kasama ko ang mga former students ko po na junior high school. So, in-invite ko lang po sila na pumunta doon para sana i-celebrate yung birthday po ng mama ko na unfortunately, namatay noong November 2017 dahil po sa cancer. Yung event naman po sa Project Olayo na yon noong 2018 ay invitation ng isa kong kaibigan. And then, nung malaman po niya na nagsasuffer na ako ng depression dahil sa pagkamatay po ng nanay ko, sabi niya na, uy, pumunta ka nga dito, na ba nangyayari sa'yo? Para makita mo itong mga bata. So, dahil ayokong pumunta mag-isa, wala akong choice. Nag-invite ako. Naisip kong invite is yung mga estudyante ko nga po dati. Actually, hindi ko rin ma-explain. Parang ang unang-unang tumatak talaga sa isip ko yung mga estudyante ko. Na feeling ko, baka gusto nilang doon pumunta. Baka gusto nilang mag-spend ng one Saturday sa hospital kasama yung mga batang may cancer. And then, nung time po na yun, nung pumunta kami doon, yung mga bata po mismo nagsabi sa akin na, try po nating bumalik ulit. Kasi sobrang na-enjoy nila yung moment sa mga bata and then na-appreciate nila daw yung pinapakitang katatagan ng mga bata at the age of 4 or 3. So, bumalik po ulit kami, pero mas marami na. Bagamat pawang may sakit ang mga batang kanilang binibisita, inspirasyon naman ang hatid nito sa kanila. Nakakatuwa dahil sinabihan ko lang sila na parang magdala ng kung ano lang yung kayang dalhin, kakayahan. So, nag-pool kami ng resources po namin. Nagdala kami ng mga pagkain, ng mga regalo. And then, may mga estudyante ako na nag-storytelling sa mga bata. Nakipagkwentuhan lang po talaga kami actually, mostly dun sa sa mga mothers talaga na nandoon. And then, we found out nga na may mga bata na 3 weeks na nag-i-stay, may mga batang humihinto ng pag-aaral dahil sa chemotherapy nila. And then, nalaman din namin na may mga cancer patients na galing pa ng Samar, ng malalayong probinsya, pumupunta rito para lang magpagamot. So, yun po yung mga stories nila na na-inspire po kami na ano man yung pinagdadaanan nila. Kikita namin kung gaano sila ka-jolly makipagkwentuhan sa amin. So, yung resilience ng mga bata at saka ng nanay. And at that time, parang hindi namin maisip na parang paano ka lumalaban sa ganyan. Nakita ko rin po yung sarili ko doon sa pamilya ng mga batang may cancer na ang tatapang din talaga ng mga taong ito na nakaka-motivate mabuhay. Mahirap po pala kasi yung may mahal ka sa buhay na sa sitwasyon ko po, nakikita ko na parang gusto niya lumaban. Sa sitwasyon po ng nanay ko, she really wanted to fight. Kasi yung mga kapatid ko, nakita ko yung sarili ko doon sa mga nanay, sa mga ate, sa mga kuya na nandoon na you really want to do everything para madagdagan pa yung buhay nung mahal mo sa buhay. So nakikita ko rin sa kanila na iisang kinapitan namin yung pananampalataya at saka po yung pananalangin. Isa sa pinakauna nilang programa ay ang pagtuturo sa mga batang nasa ospital. Ang 2018, 2019, tuloy-tuloy na yung proyekto namin. Medyo mas lumalaki na, mas nagiging frequent na yung visits namin sa hospital. So, noong 2020, nagkaroon kami ng plan na mag-launch talaga tayo ng program. Kasi nakaisip kami ng program na may mga bata po kasi na hindi na nakakapag-aral. And then may mga bata naman po na nag-aaral sila, pero nai-stay po sila sa hospital ng matagalan. So, we thought na mag-provide tayo ng educational assistance or support like tutorial or tulungan natin sila sa mga gawain nila sa school para pag makakagaan kami sa ganong aspeto. Ang isa sa naririnig ko talaga ay mga bata ay gustong mag-aral ng face-to-face. Dahil nga po doon sa sitwasyon nila, so limitado po yung kakayahan ng bata na pumasok sa eskwelahan. May mga teachers naman na tinatanggap yung sitwasyon ng bata, no? Sa bagay, napaka-lenient naman talaga ng Department of Education pagdating sa ganitong aspeto. So, may mga teachers kami na
talagang nakikipag-communicate sa amin pag nalalaman po nila yung program. Sila mismo yung nagsasend ng modules, kung ano yung mga pwedeng ituro sa bata na to para isend namin sa kanila. Minsan sinesend namin yung mga video namin ng mga bata nag-aaral kami sa hospital. Ayun po. So, unang-una naririnig ko sa mga bata ay yung kagustuhang makabalik sa normalcy ng pag-aaral po nila. Doon po pinanganak yung programa naming Hospice Eskwela. 3 years na pong tumatakbo ang Hospice Eskwela. Sa pagkakaintindi ko, successful naman po siya dahil may mga batang gumagraduate naman po. Nakakatawa, may gumraduate ng grade 6, tapos na rin sila sa cancer chemotherapy po nila, no? May gumraduate na ng high school, graduate na rin ng chemotherapy. So sa tingin ko, successful naman na siya, ongoing naman. Kaya parang medyo lalawak na kami ng konti, lalabas na kami ng NCH. So ito po yung niluluto naming programa, kapartner po sana ang LGU ng Malabon. Ayun po. Tuloy-tuloy po sa mga gift givings kapag may mga partners po kami na dumarating. And then, nagkaroon din po kami dito ng partner sa Malabon. Kwento pa ni Casey, naging inspirasyon niya sa pagtulong ay ang sarili niyang karanasan sa buhay. May moment sa life ko na nag-research po talaga ako saan pwedeng mag-volunteer. Corny ba sabihin? Na pangarap ko po magkaroon ng foundation talaga dati, bata pa ako. Siguro kasi it stemmed from, alam ko kung paano yung mga ilangan. Then wala kang halos malapitan sa ganong aspeto po. Parang nakita ko yung sarili ko talaga naggaling sa ganitong sitwasyon. Tapos wala kang malapitang mga tao. Dahil may work na ako na nag-research ako saan ako pwedeng mag-spend ng at least Saturday na may mga tao na nangangailangan ng at least yung service ko bilang guro. So, ayun po, nakita ko na may kailangan si Miss Beth ng mga volunteers sa Smoky Mountain, mga bata po doon. Nung dumating po ako doon, na-enjoy ko po yung event na yon. So, simula po doon sa Smoky Mountain, kung saang hospital at mga lugar na po kami nakakapunta, ayun po. Nakapunta na rin po kami sa mga events ng PGH, mga cancer din po. And then the following year, doon na po nangyari sa nanay ko. Medyo ginulat kami ng stage 4 cancer. 6 months battle and then we lost her. Sa kabila nito, anumang hirap ang kanyang naranasan, nais pa rin niyang balikan ang lugar na kanyang kinalakihan upang doon naman tumulong. Ang buhay po namin dati, nakatira po ko sa isla, Busuanga, Palawan. Yung pinanggalingan po namin, kapag bumabagyo, kahit may pera kang pambili ng bigas, hindi ka makakalabas ng isla para bumili ng commodities. Damarating kami sa punto dati ang tutulog ka ng halos di ka kumakain. So, yung literal na parang lugaw or tubig lang, ganun po. Pinagdaanan po namin yung bata pa po kami na literal na you would pray for food. Ayoko nang bumalik sa ganung sitwasyon. Ayoko nang bumalik sa ganung magpe-pray ka kay Lord, pahingi ng pagkain. Ayun po, kaya parang pinangarap ko na gusto kong makatapos ng pag-aaral. Sa edad ko po ngayon, isa po yun sa mga gusto kong gawin na lumipat na ng Palawan. Lately po yun po yung tumatakbo sa isip ko, bumalik na. Kaya may lupa naman po kami doon. Graduate na po ako, may trabaho na po ako. So at least may resources na. Yun po yung pangarap ko na gusto ko nang bumalik. Parang it could help communities na nangangailangan parang to give back. At dahil na rin sa suporta ng mga tao, patuloy na lumalawak ang kanilang mga natutulungan. Noong 2016, 2017, 2018, hindi ko pa po nakikita yung sarili ko talaga na magkaroon ng ganito, na mag-handle ng organization. Kasi parang na-realize ko mahirap pala. Kasi yung mga resources medyo mahirap hanapin eh. Hindi ko malubos maisip at that time. Ang plano ko lang is to celebrate my mom's birthday and then tsaka po pag November 13 dahil po yung araw ng kamatayan niya. Yun talaga yung original plan namin na to celebrate that with people with cancer. Actually, nakakatuwa po kasi hindi po kasi ako lately nagpo-post sa Facebook. Parang dahil iniisip ko naman na regular naman kami pumupunta doon, so hindi ko na pinupost yung linggo-linggo naming pag-tutor or pag-bisita. May mga former co-teachers pala, na nasa ibang bansa na ngayon. Sila na mismo yung nagme-message sa akin na, sige, magsasend ako. Magbibigay ako para sa ganitong gawain. Kung minsan, naiisip na rin nilang huminto. Pero mas madalas ay nananaig pa rin ang mga dahilan kung bakit dapat nilang ipagpatuloy ang ginagawa nilang pagresponde. Kasi nakikita ko yung ngiti sa mga bata. Kapag niyakap ka ng bata and then magsa-thank you, parang, kasi to plan an event, nakakapagod siya kasi mag-spend ka ng oras. Pero yung makakita ka ng batang ngumingiti, knowing na kung totoo sin, mas mabigat yung struggle ng bata. Parang,
sige, isa pa. Hanggang sa dumadami. Kagaya po nung mga events po namin ng bloodletting, nakakapagod magkaroon ng bloodletting event. Pero pag nakikita namin yung mga batang dumadating sa araw na yun to support us, parang, sige pa, plan pa tayo, kaya pa to. Ano man ang ating pinagdaraanan, huwag nating hayaan na gupuin tayo ng lungkot. Tulad ni Casey na ginawang inspirasyon ang kalungkutan para magbigay ng kasiyahan at responde lalo na sa mga katulad niyang nawala ng mahal sa buhay. Ako si Casey Mangareng ng Project Olayaw Above and Beyond, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.